Nag-trade ka na ba tapos napansin mo may konting bawas agad sa balance mo kahit hindi pa gumagalaw ang market? Ang tawag doon ay spread. Sa forex trading, laging may dalawang presyo sa bawat currency pair. Bid price, presyong makukuha mo kapag nagbebenta. Ask price, presyong babayaran mo kapag bumibili. Ang pagkakaiba ng dalawang presyo na ito ay tinatawag na spread. Mas maliit ang spread, mas mura ang trading cost mo. For example, gusto mong bumili ng Euro USD. Ang ask price ay 1.1002 at ang bid price ay 1.1001. Ang spread ay 1 pip. Maliit lang ang spread kaya mas mababa ang babayaran mong cost sa trade. Pero paano kung nag-trade ka ng exotic pair tulad ng Euro Turkish Lira? Ang ask price ay 19.1025, ang bid price ay 19.1015. Spread ay 10 pips. Mas mataas ang spread kaya mas mahal ang trading cost. Bakit nag-iiba ang spread? Una, liquidity. Mas maraming traders, mas maliit ang spread. Pangalawa, market volatility. Pag may biglaang balita o event, lumalawak ang spread. Pangatlo, time of trading. Mas maliit ang spread sa peak hours tulad ng London at New York sessions. Kaya kung gusto mong makatipid, mag-trade sa tamang oras at piliin ng currency pairs na may maliit na spread. Ayun, na alam mo na kung ano ang spread at paano ito nakaka-apekto sa trading cost mo, may isa pang mahalagang konsepto dapat kang intindihin. Dito na papasok ang margin. Kapag nag-trade ka ng leverage account, hindi mo ginagamit ang buong kapital mo. Gumagamit ka ng margin. Pero paano ito gumagana? At paano maiwasan ang takot ng lahat ng traders, ang margin call? Sa susunod nating episode, pag-uusapan natin ang ano ang margin at margin call at paano ito maiwasan. I-click ang link sa description para mapanood ang susunod na video. Ngayon, alam mo na kung ano ang spread at paano ito nakaka-apekto sa trading mo. Pero gusto mo bang matuto pa ng libre? Sumali sa aming free 3-day Forex Trading Bootcamp. Mag-register na! I-click ang link sa description o sa ating comment section.